Hello guys, welcome to this video. In this video guys, straight to the point po ulit tayo. I-discuss ko po sa inyo paano ako nag-apply kay Peso Maya. And habang pinapanood nyo po itong video, please visit the video description for more information and awareness na rin po. And ano nga ba itong Peso Maya? Si Peso Maya po ay mada-download po sa Google Play Store. Peso Maya Fast Online Loan. And under po siya ni DSNC Lending Investor Incorporated. And meron po siyang SEC registration number. And kahit sino pwede po itong i-check sa CheckSec website po. I-enter nyo lang po itong SEC registration number po nila at lalabas po doon ang kanilang pangalan po. Kung totoong nandun pa rin sila until now. Kasi minsan natatanggalan po sila ng license to operate. So mas maganda pa rin po na anytime is kayo po yung mag-check sa CheckSec website. SecCheck website, enter nyo lang po yung kanilang SEC registration number. And released on May 30, 2025, updated on July 2022, 2025. At sinilip ko nga po siya sa Check with SEC website, and yes, nandun nga po siya. Company details, company name, DSNC Lending Investor Incorporated, and SEC number, status, etc. Date registered November 12, 2008. And next, download nyo lang po siya sa Google Play Store. And pagbukas mo sa Peso Maya, based on my experience guys, hindi ko siya mabuksan pag naka-off yung aking location. So kailangan naka-on po yung inyong location para makapag-proceed po kayo kay Peso Maya. So ito po ang bubungad, maximum loan amount up to 65,000. Meron daw siyang long term, 180 days. Meron daw siyang interest rate of 0.05% a day. And naka-floating dito ang kanilang SEC registration. So para hindi na kayo mag-isip guys, yes, approve po ako sa halagang 2,000 pesos. Pero nakakatuwa nga ba na ako ay na-approve. So let's start sa pag-enter ng cellphone number guys. Again, muli ko pong pinapaalala sa aking mga viewers na wag po kayong gagamit ng mga importanteng cellphone number or email address sa mga ola-ola po, lalo na po kung hindi pa kayo sure na sila ay magandang platform or legit ba, or kahit naman legit guys, is mas maganda pa rin na nakaseparate po yung cellphone number na ginagamit natin sa mga online lending apps. Huwag niyo pong gagamitin dito yung mga cellphone number na ginagamit niyo po sa naka-registered po sa GCash, Paymaya and digital banks niyo po, lalo na po sa email, para makaiwas na rin po kayo sa mga spam. Hindi nyo na mababasa yung mga importanteng notification from GCash, Paymaya, digital banks kasi ano na sila ng spam, okay? So mas maganda talagang nakaseparate po yung mga cellphone number and email address na ginagamit natin sa mga ola-ola. Yan po ay paulit-ulit mo na pong pinapaalala, pero hindi po ako magsasawang ipapaalala yan dahil hindi naman lahat ng viewers ay mga familiar na sa mga ola-ola. Meron dyan mga baguhan pa lang na nakakarinig ng about online lending apps. So mas maganda pa rin na lagi tayong nagpapaalala. So ito lang naman po ay paalalang kapatid. And then pagkatapos mo ma-open ang kanyang Peso Maya app guys, ito na nga na ang kanyang front page, and then magpapap itong kanyang privacy statement. Kailangan mong i-allow itong hinihingi niyang permission about Wi-Fi and network permission, device information permission, camera access, location access, memory access. Yan, i-allow mo na lahat yan guys, as long na may self-confidence kang naka-secured yung phone na ginagamit mo. Kailangan malinis po yung cellphone na ginagamit natin sa pag-apply sa mga ola-ola ha. Wala po kayong mga importanteng bagay na naka-store po sa inyong gallery, phone book, and yung mga ano nyo po, yung mga data nyo po sa kailangan malinis. Ako po regular po akong nag-clean data po para malinis po, kasi na-access po nila yan, yung mga data na nakatambak dyan sa ating cellphone. Kaya dapat masipag po tayo maglinis masipag po tayo mag-clear data ng ating phone memory. Ayusin po natin ang security settings ng ating cellphone sa may bandang settings po. So before I proceed guys, yes, English yun. Bago nagpatuloy guys, binisit ko muna ang kanyang privacy agreement. Siyempre pahapiyaw ko lang namang sinilip ang kanyang privacy agreement guys. Gawin nyo rin yan guys, ugaliin nyo rin sumilip-silip sa kanilang privacy agreement, sa kanilang terms and conditions guys, para may idea po kayo about sa mga hinihingi nilang interest rates. Halimbawa na late kayo ng isang araw, kung magkano bang iti-charge sa inyo pag kayo ay na-delay sa pagbabayad, para hindi po kayo nagugulat pagdating ng paniningil po nila. And then after mong ma-enter ang OTP guys, ang OTP po, ang nagpadala po ng OTP I see pera agad guys. Hindi ko pa na-applyan tong pera agad. Ang nagpadala po ng OTP, Peso Maya your login OTP. Ang nagpadala po is si pera agad. Diyan natin malalaman na may mga connection sila guys pagdating sa mga kung sino yung nagpapadala ng mga OTP. And then
Alam mo na yung ano guys, sabi ko nga sa inyo guys, bago nyo buksan itong PesoMaya app, dapat naka-on na po yung inyong location, dahil pag hindi po naka-on ang inyong location, hindi po ninyo, kahit anong pindot nyo po dyan, hindi nyo po hindi nyo po mabubuksan yung si PesoMaya. Hindi po kayo makakapag-proceed sa pag-apply. So kailangan naka-on na po yung inyong location. So kahit naka-on ang inyong location, pag bukas nyo kay PesoMaya, ito humihingi siya ng permission para para ma-access ang iyong approximate location. And then after allowing that guys, ito na magpa-pop up na ang ID option guys. Pipili ka na kung anong ID ang gagamitin mo dito. Ang popular choice daw niya, sa iba ang tawag nila dito is highly recommended IDs, high approval, ganon. Kay PesoMaya guys is popular choice, yan ang tawag niya, popular choice. Driving license, PRC, SSS, passport, postal ID, you need. Ito naman daw ang other choice guys, TIN ID, voter ID, national ID, pag-ibig, health card. So, ang ginamit ko dito guys is postal ID para may idea po kayo. So, pipicturan mo na yung iyong ID. Meron siyang support multiple ID types. Please select the clearest one. So, yan, pipicturan mo ng iyong ID guys at i-allow mo na daw ang permission to use the camera and video record. Allow na lang ang allow, basta kailangan malinis ang cellphone nyo. Paulit-ulit ako. Magaling ang kanyang camera guys, magaling ang kanyang camera. Mag-aantay ka lang ng mga siguro 10 seconds. Medyo mabagal yung pagsisync niya, pero magaling mag-sync yung kanyang camera niya guys. Magaling yung kanyang camera reader dahil na-detect niya ng tama yung aking ID details. And then dito ay umexit po ako. At ang nag-pop up itong this process only takes 5 seconds, don't give up. Don't give up, nagpatuloy ako guys. Ano na daw guys, selfie na daw, selfie. So selfie na, pagkatapos ng selfie mo guys, ito na ang pop up, all information will be encrypted, stored. So kailangan mo na tong fill upan guys. Madali lang mag-fill up kay PesoMaya dahil meron na siyang mga ready-made na guys na answer. Tuloy-tuloy na siya. So pag ikaw naman ay nagkamali sa pagpili ng answer mo guys, pwede mo naman yung balikan at i-edit. So kailangan mo nang fill upan itong education, marital status, marital state. Ayusin mo magbasa. Si PesoMaya to PesoMaya, education, marital state, number of credit cards. 1 ang ilagay ko dyan guys, kahit wala akong credit cards. Email, kasi sa totoo lang guys, ayoko ng credit cards. Wala akong time mag-swipe guys kasi taong bahay lang ako. Email, gender, residential address, address details, yung complete address details mo guys. And then loan purpose, pili ka para saan yung loan purpose mo. Sa akin, business development. Alternate mobile number, optional lang naman guys, pero nagbigay ako ng isa. Legit yan guys, hindi yung gawa-gawa. Facebook account, nagbigay ako. Yes, Viber account, optional lang yung mga yan guys. Yung alternate mobile phone number, optional lang guys. Facebook account, optional lang din. Viber account, optional lang din. Pero siguro kung magbigay ka ng Facebook, kahit .com, may malaki yung chance mong guys, ma-approve. Kidding lang guys kidding. And then, pagkatapos mong ma-fill upan guys, dito ka na sa, it only takes 1 minute to complete the information filling. Company name. Itong company name guys, kung self-employed ka, pwede yung pangalan ng tindahan mo guys, yung pangalan ng business mo, pwede yan. Hindi naman talaga kailangan company talaga. Guys, ginagamit ko yung pangalan ng tindahan ko guys. Approve naman ako kahit saan, kahit kay Bilis. Company address, kahit kay Home Credit. Address details, company phone number. Syempre nagbigay ako guys ng company phone number. Akala ko kasi maganda tong si PesoMaya. Company phone number, nagbigay ako guys. Legit din to guys, yung contact number talaga ng business ko guys. Profession, pili ka na ng profession mo dyan guys. Scientist ka ba or self-employed? Work experience, gaano ka na katagal? May mga ready-made na ditong answer guys, so hindi ka na mahihirapan, pipili ka na lang ng answer mo. Monthly salary, may ready-made na ring answer dyan, pipili ka na lang. So payday, may ready-made na rin dyan guys, once a month, twice a month, pili ka lang guys sa mga i-answer mo, madali na lang. Madali lang mag-apply kay PesoMaya guys, ang dali ko nga lang na-approve dito So humihingi siya guys ng providing real information help us identify the security of your account. So humihingi siya dito guys ng 5 reference number, emergency contact, reference number. 5 guys ang hinihingi niya. So nagbigay ako ng 5 guys. So naka-ready na kasi yan sa phone book ko. So hindi ako nahirapan magbigay. Pumili na lang ako sa phone book. So dapat sa inyo guys, pag nag-apply sa mga ola-ola, naka-ready na rin dapat yung mga contact person na ibibigay niyo sa mga ola-ola guys. At least hanggang 5 naka-ready na yan guys kasi guys, para hindi na kayo mahirapang matagalan sa pag-fill up, no? Basta wag niyo lang ibibigay yung contact number ng kaaway niyo guys, okay? Kasi pag binigay niyo dito, ginawa niyo reference yung inyong kaaway, syempre sisirain kayo niyan. Joke lang guys, joke lang masyado kasi tayong seryoso. So opt for e-wallet for faster loan disbursement. Pipili ka na raw guys ng e-wallet ba or bank. And then select your recipient. E-wallet, please select your recipient e-wallet. Kung ano ba, GCash, Paymaya, pili ka guys sa e-wallet. Kung kailangan guys, tama yung details na ilalagay mo dito dahil pag naligaw yung i-disburse yung jujutangin mo, kasalanan mo yan guys, babayaran mo pa rin yan. Sa bank. So sa akin guys, bank ang pinili ko. Madali na lang yan guys, basic na yung pag-fill up dito, no? Hindi ko na ituturo sa inyo. Kung hindi pa naman kayo kung meron po dyan na hindi pa masyadong marunong mag-fill up sa mga ganito guys, nandyan lang si Google guys. Any kind of question kayang sagutin ni Google po, okay? Google search.
So ituloy natin guys at naputol. Yun nga, napakadali lang kung applyan si Peso Maya. Approve po agad ako sa 2,000 pesos. Let's see po ang kanyang mga service fee or interest rates. Dito po ay hindi ko na pwede disclose kung kailan ko po ito in-applyan, no guys, for my security na rin po. Pero ito po ay 7 days lang po. Halimbawa pong i-avail ko yung 2,000 pesos is ang due date po niya is August 1. Ang ibabalik ko po is 1,980 plus principal po yon, interest 280. A total of 2,260. And halimbawa i-avail ko po yung 2,000 pesos. Meron po siyang upfront service fee na 500 pesos. Ibig sabihin po ng upfront, advance payment mo po yun. Ibabawas po yun sa 2,000 pesos. And ang marireceive ko na lang is 1,500 pesos. So, ang ibabalik ko po is 2,260. In 7 days, ay kumita na po sila sa akin na 760. Meron ditong schedule to guys. Principal, 20 pesos. Interest, 0 sa November 24 guys. 2025. At, yun po ay 2 periods. 2,000. Meron pala siyang ganito guys. Pag 2 periods, 2,000 po yung approve 2,000 po yung approve loan amount po sa akin. Pag 3 period po siya, pag nilagay ko po sa 3 periods, meron pong approve amount sa akin na 3,000 pesos. So ito po yung details niya guys. Sa 3,000 pesos, 3 periods po, monthly periods. Sa August 1, ang ibabalik ko po is 1,905. Sa August 8, di ba po, 7 days lang po siya. 7 days lang po siya. Sa August 8, ang ibabalik ko po is 1,905. Another 1,905. Sa pang 3 period is, period, na ano ko sa period. Nasanay po kasi ako sa monthly period eh. Sa number 3 period, November 24, 2025 po, 30 pesos. So, ayan po, ang upfront service fee naman po ng 3,000 pesos is 600 pesos. Ibig sabihin po sa 3,000 po na i-avail ko, halimbawa is mababawasan po siya ng 600 pesos and then ang ibabalik ko po sa August 1 is 1,485 plus 420 na interest. Sa August 8, principal 1,485, interest 420. So, and then schedule 3, November 24, 2025, principal 30 pesos, interest 0. And then, silipin natin yung kanyang agreement. Agreement ba to? Introduction, this loan contract guys. So, pahapyaw kong tiningnan ito guys at pakita ko sa inyo to guys. Ang kanyang, halimbawa sa 3,000 pesos guys, sabi nga dito is, ang loan amount 3,000 pesos, loan terms 3, interest rate 0.23%, service amount 600. Term, kayo nang bahala guys, hindi kasi ako nagko-compute based sa interest. Ang kino-compute ko po kasi kung magkano siya sa in araw-araw. Halimbawa, i-discuss ko na lang po yan sa other videos. Masyado na po tayong mahaba. So, sa 3,000 guys, yun nga, may loan terms siya na 3, 0.23% na interest rate, service amount na 600 pesos, ibabawas na po yun. So, ang matatanggap mo sa 3,000 guys is 2,400 na lang. So, ang ibabalik mo sa first period, 1,905. Second period, another 1,905. And then, sa third period, 30 pesos. First period is August 1, second period is August 8, 2025 po yan. Third period is November 24, 2025. So, papakita ko naman po sa inyo yung screenshot. So, kayo na pong bahalang mag-analyze, mag-compute, at masyado na pong mahaba ang ating video. Thanks for watching guys. Hanggang dito na lang po ang ating video at masyado na pong mahaba. And, please visit don't forget guys, please visit the video description for more information and awareness po. And, muli, wag po tayong basta-basta nagagrab ng mga ganitong offer po. Himay-himayin po nating mabuti. Yes, reviewin po nating mabuti at silipin na rin natin yung loan contract tawag nila dyan guys, kung tama ba, kung tumutugma ba. And then, ito ang paalala ko pala sa inyo guys, don't forget guys, ito, huwag niyong kalilimutan guys na kahit sa anong OLA is ang kanilang I have read and agree to the loan agreement. Itong maliit na bilog sa baba guys na kailangan mong i-check bago mo ipa-disburse yung jujutangin mo, ay naka-auto-check po yan. Kahit bihirang OLA lang po na hindi ito naka-auto-check. Halos karamihan po ng OLA ay naka-auto-check po itong loan agreement na ito. So dapat guys, habang nire-review nyo yung loan terms, loan details, i-uncheck nyo po yan kasi baka aksidente nyo pong mapindot itong confirm. Aksidente nyo mapindot itong confirm habang nire-review nyo yung loan details, loan terms, and naka-auto-check po yung hindi nyo napansin, naka-auto-check po yung kanyang loan agreement, auto-disburse po yan sa inyong wallet or bank account na hindi nyo sinasadya. Diba? Nagre-review pa lang kayo pero aksidente nyong napindot yung confirm kasi hindi nyo napansin na naka-auto-check po yung loan agreement. Wala na pong bawian, madi-disburse na po yun. So wala na po kayong magagawa doon, babayaran nyo po yun. So lagi nyo pong tatandaan na bago po kayo mag-review ng loan details, unahin yung tingnan yung loan agreement, baka naka-auto-check po yan at i-uncheck nyo po. Okay po? I-uncheck nyo po yan bago po kayo mag-review ng loan terms, loan details. And basa-basa na rin po ng kanilang loan agreement po kung tumutugma po ba sa nakikita nyo at sa loan agreement yung
mga nakalagay na details doon. Okay po. So hanggang dito na lang po, masyado na pong mahaba itong video na to. Thanks for watching. See you on my next videos guys. Again, ingat-ingat po sa mga ola-ola ha. Kahit nagigipit po tayo, maging juicy po tayo. Huwag po tayong basta-basta grab ng grab lang na baka lalo, imbes na matulungan tayo is lalo lang tayong pahihirapan. Okay po. Thanks po. See you on my next videos guys. Ingat po.